Ganito kabuti si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mahihirap. Hindi pwedeng ididemolis ang kanilang mga bahay o gibain ang kanilang bahay na wala pang siguradong malilipatan na mga bahay. Ganito dapat ang mamuno sa bansa natin na talagang mahal ang mga mahirap, hindi yung mga mayayaman ang pinapaboran. Ganito kagaling ang ating dating Pangulong Tatay Digong. Gigutom pa mo? Mamahaw na ta. Kanang kuan ko pa Santa Claus ba. Pero kaning banggod dalan. So ato ginang gamiton abot ang panahon. Sabot mo. Dalan man na. So og dalan gamiton gyud na sa tao pag agi og paggamit sakyanan. Maligsan tantanan diha. Langalang sige glukod na imong bugan na kapanguyab bilangkad ka nya nanaday ng traka. Dili kanang namang kukoy na kit-an pang usa ambot lang og masakto mong tanan pero i-relocate mi nga to. Pero tagai ko usa ka tuig para magbutang ko og ipambalhin ako unsay mga negosyo sa mga tao. Haron kamo sig pakpak paminaw na. Pakpak. Paminaw na mo. Pagaingnon pa ang ekonomiya anang lugar akong pasudlan sa mga negosyante. Haron nay trabaho unyang hiupon akong uban. Kung na mga galingan, butangan to, kaya karoon mapula ko ni mga kamay akong ibahog galingan. Harwa na ko yung problema. Madugay madali, ibalhin tagyod mo da. Kay dili man pwede nga pasagdan to. Dahil niya, maingon po ang basig si Inday na apoy plano. Ngayon ko lang siya nga tagaan kong mga basig usa ka tuig to ako unang og kayo ako pa unang pa huypan. Og na moy ekonomiya ngadto nga na may mga trabaho, na moy madangpanan ngadto nga papagkwartahan. Kadto mga hold upper nga re kinsa man. Naagyo na. Bulahon pa ko sige na. Umingilad. Kanang na po kang dinyo kamontanan nga re ikaw toro hurot ang kilay mora ni tribo ng isdabong nga way mga kilay yung no wa may gibuhat na si kis kilay wa may trabaho na yung mahimo wa na yung mga kilay astang bata apil ayaw anak sayo pa na ayaw so mga ginikana di mapukam mo ang tudlo ayaw anak. Anong bata pa, wala kilay. To brown na lang. Ayan ang mga pila mga bata. Mapabot mo 18, 19 ka na gusto mo. Wala mo nag-20 ano, 20, 21. Pwede naman mo gawa sa inyong... But anyway, maybe na inihong magod ako gamiton yun ang dalan kaya nakapitos na ang traffic. Di po na ako madali-dali dag pahawa mo diha. Inging na akong City Hall karon kay di naman ko mayor nga dahan-dahan una because aking na ako walay demolition o walay relocation. Ibalink tak una mo usa ka lugar unya kinahanglan anang lugar na amoy panginabuhi. So way gimaw dia way lihok walay na maligya walay ang kwarta ba dili mo tuyok sa kamot ninyo dita medyo maglisod da mingon na po maghihatod na mo si dukot so usa ka tuig pero ni just gahat hibaw ko ninyo nga muna na plano kay magdi magyud ninyo malimod pod takas traffic so kung makaagi nga re lusot nga re kaninyong kuan nga balay unya ma-distribute ang traffic kay usa lang anak perting taasa na unya pila ra magud mo ka pamilya 100 mingo man sila ano man Duterte magdepensa ng mga tao
nga ang pinsala ana halos 1,000 man. Kaya magka-traffic na diretso-diretso na story, hinay kayo ang traffic ron. Ang reklamo sa mga negosyante, mga tao, mga trabahante, tanan, ordinaryong tao, nga ang traffic di gyud na mabangbang. Bawaan ninyo ang Davao ni Bloom na ugbulak pa ni kahoy pa, namunga na ba? Namunga na nagbuto-buto basi makita igo tang ring ha. Pasag nila dia. Pusil to. Ano po siguro yun na pusil ang durugista. Ang mga durugista nga rin, perting hilumang ka pa masiguro ang tanang gayup-yup. Ayaw anak. Mutabang ko ninyo. Walay problema ang tao ang katawhan basig unsa ka daghan na gamay lang. Nagamay nga akong mahatag ninyo. Labi na pagid pagbalhin. So targetaon na i-adjust inyong panginabuhi. Tagaan mo siguro taga 5 ka milyon kada tao. Sakto na. Di na mahurot. Pagkauman, ito sugalan, piat-pat, hurot ng kwarta. Gutom atong abuton, ane. Well, mudang istorya, ha? Gamito na yun andalan kay kaning usa nga rin. Ang usa mo diretso nga to. Ang usa i-reroute nga rin. Ug to ay police nga to, siya maingog lepton, nasilis, pero it would move the mobility sa tao faster. Mas nabot na magod ang progreso. Dito walay di pagyod ga gikinahanglan. Wala ba nag-istorbo ninyo gipabayaan mo lang uda pipila ka tuig na gud na. Ang uban kanigi patituluhan na siguro ninyong yuta sa gobyerno no. Nang-apply gyud mo. Dalan man na. So ilarga gyud na sa progreso. Apil mo anak. Kapila naman mo ng anak. Ayaw pagtanaw, ikaw ba? Ikapilang anak no? Wala ka na, tama na. Takuba na na. Ikaduha ka ba? Kapila na yung kumiingon. Duha tulora ang anak. Huwag mo sobra mo sa tulo, ipadakop ta mo sa pulis. Patahian ko nagmaong ng inyong bisa. Aroy na sudlag mamang. Nga mga laki, putlo ng ugat sa punuan para mag luy-luy na lang na. Wa na silbi. Tama. Di ba kakasabi ko lang na paabot ang mga city health diya, gitagaan mo og pills? Na Kaya baron, magtuwa ng pare, nga sa nang mag-pills, binuang mo na. Sunda lang ang ipasubay sa gobyerno ba ninyo. Kay ka na makatabang ninyo. Dili ko buang nga inyong mayor ni Adto, kung dili ko buang nga presidente ninyo, nga mo auhag ko ninyo mugdalan nga makadaot sa ato. Ako ng sagradong obligasyon nga ang Pilipino dadon ako dito sa kaayuhan. Dili nako dadon ngadto sa disgrasya. Muna akong trabaho. So unsay akong itambag ninyo para gid na sa inyong kaayuhan. Kay mag-anak mog 6, 7, 8 di gyud na ninyo mapa-eskwela. Unya ang gobyerno magsigig kwentag pila ka eskwelahan akong buhaton aning mga tuig nga moabot. Og magtag-uno mo tag-7, walay kwartang gobyerno para na. Nasiguro kwartang gobyerno para makapaedukar 2 o 3 eskwelahan. Pero meron mo tag-7, tag-8, wala na. Ang uban na, kutobra mo good for 2 mo, mawa na mong uban na edukasyon. Wala eskwelahan. Di ba tagabutang eskwelahan, magsige mo pagkanag. Asa mo ta mangitag kwartang kadaghan na to? Ikita ang kinakaduhang paspas ng mga anak dire sa tibuok kalibutan. Kita ray wala magsunod anang mga artipisyal nga pamaagi
para makontrol o maplano na tong pamilya tungod sa simbahan. Kaning kalibutan na, unahon ako ang pobre. Kay ang pobre daghan. Wa na ko mamulitika ninyo. Wa na ko'y gisuportahang kandidato, wala na ko'y gipili. Dili na ko makadagan og usab wa ingong konstitusyon kausa ka ra gyud. Karon, kung buhaton, kung puning yung nagtinarong ng komunista, ako'y gihatag ng ceasefire, hantod karon ako, sige, tagaan ako sa loob masapon. Dili mo, pahitag usap. May problema sa ako. Pag makikistorya ko sa mga Muslim, Moro, makikistorya ko sa komunista para mahapsay atong kinabuhi. Di ta pwede magpatay sa tanang panahon. Para itong unang pamusilon, di ka isalvage sa gobyerno, mong isparohon ang mga sundalo. Mo na dabaw dito, kumarimbaw mo na. Daw sa kadlaw, tumba niya, tumbang rin. Kada adlaw dito, mamatsyang tagduha, tulo, kapulis. NPA, wa pa kukibaw pila itong ilang ipang salvage, nga dakpan. Dili na ito pwede, kita, dili ko mo palit o bala para mo patay lang Pilipino. Mangita taglaing kontra. Magiging na akong mga sundalo, mga pulis. Dili ko mo pirmag magsigil ang tagpatay nga bala, mortar, kanyon, kunya patyong Pilipino. Nganong di naman ito mag-istorya? Nga mga NPA na diya karoon na minaw. Kamu seminar diya. Tanawar ako na yung sitwasyon. Di ba binuang? Magsige tagpatay sa lahat ng panahon. Wala nga akong offer tinarong. In good faith, kinasing-kasing. Ayaw ko og jaming-jaming ag istorya. Kaya ako, basta masulti ka lang sa tinuod, wala kay problema sa ako. Mapulis ka, maproblema ka. Ako lang, masundalo ka, nakakay problema, ang imong asawa na cancer. Yamar lang sa imong taas nga opisyal. Para ninyo rin. Kung magigutom na mo, bugas. Pero tambok mo ng ko. Si kumari ko man Malingin kay gnaw. May bawa ni mong busog mo ngayon. Dagkog gipo, no? So muna, salamat ko nga ni dawat mo sa akong imbitasyon nga mong kauntang rin. Pero sultihan ta mo nga muna sitwasyon. Nagkanam o kaseryoso ang problema sa traffic sa Davao. So something has to be done. I will not really know what, basta giinan ako sito, there's plano nga afot nga gamiton ang dalan. Ningon ko panahon na yun. Neto wala problema. You enjoy there so many years when wag yung manghilabot ninyo. Tung ako na mayor, wala na ganyan. Pawaon ta mo diha, sa may kabubuton, kung ibutang ta mo usa ka lugar, kanang ihatag nako ninyo nga yuta, ayaw ibaligya na kay muna na imong yuta aning kalibutan na. Nagkadaghan tang Pilipino, kamong gipabutang nako ato tong original diha mga taga Boulevard, gipang baligya. Ngutong nako pulis. Pakita. Dadang ulo sa ako. Kay ugbok nako desmental usab. Kung mahatag na ayaw ninyo ibaligya kay muuna na mapasa ninyo sa inyong anak kay ang kalibutan nagkaanam og kagamay. Ang kalibutan ato malaki, dako kayo. Kay ang mga tao patak-patak lang. Karon pagdaghan ng tao ang kalibutan ni gamay lang kay kanya-kanya na mag-ilog og yuta. So mahatag sa inyo na pag inyo ganang ibaligya patyon ta mo. Pakpak na. Sige, pakpak. Na magdugay ka na po ko'y kompormiso diya sa akong mga kauban sa akong eskwelahan. Nagtapok-tapok sila diha kay nalipay po siguro nga
kauban nila sa schoolmate pag-ingnon pa, nahimong presidente. Ngayon, hantod nga karon ingon sila, nganong na presidente ka man, ambot. Basta niabot lang panahon, Kana sila, ang problema sa akong kinabuhi, dili mo makabasta-basta dool. Kaya na, kasigig si Mango, tuway katawa, itulod mabagan mo, anak. Di ba na ako mapunggan? Kaya naman ako sila do, ayaw nagbuhatan, maingon mapod ni sila. Mayor, wala pa kumuhurar, daw na. Mayor, wapo man ang imong order sa amo. Mayor ko ka. Kunya, presidente ka mo. Pero ang among mando sa balaod, dili ikaw, dili imong ba ang balaod. Ang balaod, nag-ingon nga, gwardyahan ka, nga para di ka mamatay. Inako, pila ka dugay, pwede mga 50 years. Ingon sila, 6 years lang. Kung di ka matigok, magkabot ka sa unom katuig. Kisabay makasultig mo sa ugma. Tawag di imponderables of life. Huwag kita kahibog unsa ta kadugayaan ng kalibutan. So, di kayo mong makaduol na ako. Ako masakitan ko. Kaya muagi ko, ang mga tao in town, pasig sa Manila mo babay. Pero sa Manila, umudawat ko mga imbitasyon, speaker ko dari, speaker ko ngadto. Ang tao, mapinsala. Pasig ka rin. Kay ila man ang kalkulahan ng mahuman ng speech ni aning wak-wak si Duterte. Ilan ang pag ilan ang hinahinayag kuan ipit ang traffic. Pag moingon na ila, larga na sirhan ang tanang kantong agian. So ang lubot anang kantoha, katay nga to, katay nga rin. So magsigig sila sa guwat, may pulis mo babag ng motor, magkuwat pa ka. Ako pong paturatoy, limpyong dalan, da murag Birni Santo. Pero wag kahibaw ang mga tao gaantos na. Birni Santo gina para sa mga tao. Paglabay ni mo, una pa na sila mag-inilugay, mag-adjust pag asa dapit ang... So, ang tao, mapinsala, basta imong punggan ang kanto, ang koreksyon, pag-correct anang traffic room, magdunga nag-go, iya na po nang i-correct, naiuban, mambangga. So, makaisturbo ka lang sa katilingban. O niya, kay para na ako, ug sulugoon ka sa tao, o trabahante ka gobyerno, dili ka mugara na noon pag dugang sa kalisod o ka di ko ganahan. Hibaw, kamong taga Davao, hibaw man. Dili ko, maikog ko sa tao. Karon igo lang kung babay og sira kanay nga ray kay abre man akong bintana. Kita ba mo sa akong ang turats pagaingnon pa? Ang linyag maagi ko? Kita mo? Kita mo na apay ambulansya sa lubot? Kita mo? Gina ko ni sila. Pagdugang na nagpunerarya haron kompleto na. Sila magbuot tawag ang kuwan, anghel para git ka sa ambulansya, di na madadi, purlon. Padto na ko kay hapit na alas 10, kuwat sila Kininay na ko, balik ko sa Manila. Pero ni amang ko, mahimo lang. If I can help it, I'd like to spend my weekends with you here in Davao. Pero abre ko, maminaw mo lang ko. If there's any problem nga, tanaw na kong bugat, mo singit yun ko. Mo intervenir ko kay, mo man ay akong trabaho. Ako'y inyong sulugoon. Daghang salamat. May gabi yung tanang. Dito natin makikita kung gaano kamahal ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga mamamayang Pilipino na mahihirap. Hindi basta-basta gibain yung mga bahay, ididemolis yung mga bahay na wala talagang siguradong malalapitan, di ba? Kasi alam naman po natin na kawawa talaga ang mga tao kapag biglaan yung dinemolis yung bahay. Saan titira? Sa tabi-tabi ng kalsada. Pero si Tatay Digong, sa kapanahonan niya, hindi pwede yung ganyan na basta-basta na lang i-demolish yung mga bahay at wala nang matitirahan. Dapat may matitirahan bago
ilipat ang mga tao, hindi yun i-demolish lang yung mga bahay. Kaya mahal na mahal si Pangulong Rodrigo Duterte o Tatay Digong sa mga tao. Napakabuutan kayo, buutan kay nga tao. Tagsarata makakita na ni nga tao kabuutan. Mas inuuna ang mga mahirap kaysa mga mayaman. Galit kasi siya sa mga mayaman na mga oligarko, di ba? Galit talaga siya. Ang puso ni Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa mahihirap. Kita naman po natin ngayon, di ba? Kung gaano kamahal ng mga tao si Tatay Digong at saka si Vice President Sara Duterte. Dahil yan sa kanilang mga ugali na pinapaboran nila ang mga mahihirap kaysa sa mga mayayaman. Kaya ang mga mayayaman, hindi naman lahat galit sa mga Duterte dahil hindi sila talaga makakilos ng maayos kung may hindi magbayad ng tax na maayos, hindi nila magagawa yon sa kapanahunan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang hindi kaya ng ibang mga politiko na mas inuuna ang mga mahirap kaysa sa mga mayayaman.